Isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay March 19, 2024. At patuloy tayong pinagpapala ng ating pong Panginoon. Siyempre, yan. Ngayon po umaga ay papunta kami ngayon ng Puerto Galera sa Mindoro. Nawa ay makarating kami ng maayos sa kabilang pangpang at isama niyo po kami sa panalangin mga kapatid. No? So ang ating pong pag-aaral ngayon, bantayang mabuti ang inyong mga oras para sa panalangin. So kailangan meron tayong, kaya tayo mga Adventist, meron tayong mga 7 prayer. No? Kahit na tayo naglalakad o ano, kahit na tayo ay dilat, pwedeng manalangin mga kapatid, 7 prayer. So bantayang mabuti ang oras ng panalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Sa umaga na ito ay aming Diyos na siyang aming tagapagligtas, gumawa ng langit at ng lupa. Kayo patuloy namin sinasamba o Diyos, at sa inyo kami kumukuha ng lakas at buhay. Amin pong idinadalangin, Panginoon, ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Gabay niyo po nawa kami o Diyos at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. At aming idinadalangin, Panginoon, ng talata na amin pong babasahin ngayong pong umaga. Inyo po nawang i-bless ito at gumawa ito sa aming pong mga buhay. At ngayon din po o Diyos, aming idinadalangin ang kalusugan ng bawat isa sa mga oras na ito. Nawa ay maging malusog kami, hindi lamang sa physical kundi sa spiritual. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa awit 42 verse 1, kung paano ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. So ito ay sulat ng isa sa mga awit na talagang nananabik sa pagbabalik loob sa ating Panginoon. Dahil yung mga nagsulat naman ng awit, mga kapatid, makasalanan. Isa na dyan si David, di ba? Isang makasalanan. May makasalanang lahi. Lahi ni Korah. Yun yung si Korah na kinain ng lupa. Yan, parusa ng Panginoong Diyos sa kanila. Lahing makasalanan. Pero nag-compose ng awit papuli sa Panginoon. Kaya nga nananabik na manumbalik sa ating pong tagapagligtas. May inaanap ko yung aking Bible, nandun pala sa aking Bible. So ngayon, ang sabi po dito sa ating pong sa mga makalangit na dako, siya na mamamayan ng makalangit na kaharian ay patuloy na tinitingnan ang mga bagay na hindi nakikita. Ang kapangyarihan ng lupa sa ibabaw ng isip at pagkatao ay nasira. Yan. Siya ay may nanatiling presensya ng makalangit na panauhin. Alinsunod sa pangako, siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Sabi dito sa John 14:21, sabi ni Jesus, siya ay lumalakad na kasama ng Diyos tulad ni Enoch sa patuloy na pakikipag-ugnayan. Sino po ito? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. O, si Jesus Christ na nagkatawang tao, mga kapatid. Ang ating pong Panginoong Hesus ay naging matuwid. Yan. Naging matuwid. Higit pa kay Enoch, mga kapatid, no? Siya'y lumakad na kasama ng Diyos tulad ni Enoch. O tulad ni si Enoch kasi lumakad kasama ang Panginoong Diyos. So si Jesus Christ ay lumakad kasama ang Panginoong Diyos. Pero dito mga kapatid, tayo din ay maging katulad din ni Enoch dapat na lumakad kasama ang ating Panginoong Diyos. Paano magiging posible yun? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Araw-araw, pinabagbag ng tukso na palaging tinututulan ng mga lider ng mga tao. Alam ni Kristo na kailangan niyang pakalakasin ang kanyang sangkatauhan sa pamamagitan ng panalangin. Ito pong ating Panginoong Hesus, napakasakit naman din kasi nangyari sa kanya. No? Yung po mga religious people na nakakaalam ng pagdating ng Misaya, katulad ng mga Hudyo, imbis na maging kakampi ni Jesus, sila pa yung number 1 na umuusig kay Jesus. Biruin yun. Sila yung mga nagsuplong kay Jesus sa Roman Empire. Kaya napako si Jesus kay sa krus. Kasi kung mga Hudyo ang papatay sa kanya at ang Israel ang papatay sa kanya, napatunayan na meron siyang kasalanan, hindi siya papatayin sa pamamagitan ng krus, kundi papatayin sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Kaya nga inosente si Jesus Christ. Yung pagkamatay ni Jesus Christ,
siya'y inosente sapagkat hindi naman siya nagkasala sa batas ng Roman Empire. Kasi yung cross, ano yun pagbitay yun ng Roman Empire sa mga kriminal nila. Hindi naman kriminal si Jesus sa Roman Empire. Kaya inosente yung pagkamatay ni Jesus Christ na yun. Bakit hindi pinatay ng mga Hudyo sa pamamagitan ng bato si Jesus kung may nakita silang kasalanan kay Jesus? Hindi ba yung mga leader ang umuusog sa kanya? Binabagabag si Jesus Christ ng mga panunukso ng mga leader na yun para magkasala si Jesus Christ. Isa na sa matinding ipinain nila kay Jesus, yung babaeng patutot. Ano ang gagawin mo dito? Sabi ng mga leader. Kasi nga naman nakita ng mga leader na nangangalim niya yung babae. Kapag pinapatay yun ni Jesus Christ, si Jesus Christ ay sigurado magkakasala sa Roman Empire kasi hindi dapat siya mag-judge doon kundi Roman Empire kasi sa panahon nila yun Kung hindi naman batuhin ni Jesus Christ yun, hindi ipapatay sa pamamagitan ng bato ni Jesus, lumabag siya sa 10 utos o lumabag siya doon sa judgment. Siya'y pararatangan ng mga Hudyo, ng mga scribes and Pharisees. Pero anong sagot ni Jesus? Di sige, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, unang bumato. At yung mga tao nagsialisa. So ganun ka talino ang Panginoon. Dito mga kapatid, hindi nagkasala ang Panginoong Jesus sa kautusan. Kaya hindi siya mabato-bato ng mga Hudyo. Kaya yung mga Hudyo, yung mga Pharisees and Sadducees, ipinasa na lang sa Roman Empire yung pagkakasala o yung pong gusto nilang magawa kay Jesus. Kasi hindi nila mabato, walang kasalanan sila makita Ipinasa na lang sa Roman Empire. Yan. Kasi nga yung kasalanang ipinararatang kay Jesus ay yung pagiging nag-aangking hari. Yan, nag-aangking general o leader na yung kasi ang kanilang yung kasi ang paniniwala ng mga Hudyo, yung Messiah, yun yung mag-aalis sa kanila sa kamay ng Roman Empire. Bawal na bawal sa Roman Empire na magkaroon ng leader na iba bukod sa mga itinalaga nila na mga emperor. Itinalaga nila ng mga leader, pinuno sa iba't ibang mga lugar. Kung sa atin ay mayor o barangay captain o gobernador, bawal kang maglagay ng ibang mga leader. Baka yung leader na yun manguna sa pagpupudita. So bawal yun sa Roman Empire, kaya papatayin ang sinumang gumagawa nun. Pero si Jesus Christ, hindi nakitaan na siya yung leader na para magiging guerrilla sa Roman Empire. Hindi. Nagugas kamay lamang yung pong si Pilato, di ba? Nandun siya, nilitis siya. Wala nakitang kasalanan si Pilato kasi hindi naman niya mapamunuan kahit yung mga Sadducees and Pharisees So walang kasalanan si Jesus Christ talaga. Yun ang pinakapunto dyan. Inosente ang ating pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Inosente siya. Kaya dito, mga kapatid ko, sinasabi na bakit napakalakas ni Jesus Christ. Hindi siya madali ng mga Hudyo, hindi siya madali ni Satanas. Bakit? Dahil lagi siyang nananalangin. Upang maging pagpapala sa mga tao, kailangan niya makipag-usap sa Diyos na nagsusumamo ng lakas, pagtsatsaga at katatagan. Sa gayon, ipinakita niya sa kanyang mga disipulo kung saan naroon ang kanyang lakas. So dito po mga kapatid, anong sikreto ng ating Panginoong Hesus? Pananalangin. Binabantayan niya yung oras ng panalangin. Kaya hindi siya matalo ng kaaway. No? Siya ay hindi talaga madakip, mahulog sa bitag ng mga religious leaders na gustong sumira sa kanya. At kahit si Satanas hindi siya madali. Bakit? Dahil siya ay nananalangin. Binabantayan niya yung oras ng panalangin. Kung wala ang araw-araw na pakikipag-ugnayan ito sa Diyos, walang tao ang makakakuha ng kapangyarihan para sa paglilingkod. Totoo yun. Kapag hindi tayo nananalangin sa Panginoon, hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos, hindi tayo makakakuha ng kapangyarihan na maglingkod para sa ating Panginoon. Pribilehiyo po na bawat isa sa atin ang ipangako ang sarili, kasama ang lahat ng kanyang mga pagsubok at tukso, ang kanyang mga kalungkutan at kabiguan sa pagmamahal ng Ama sa langit. So ando po yung pribilehiyo natin, yung pong sabihin natin yung lahat ng ating kalungkutan at kabiguan, mga pagsubok, mga tukso,
na pinagdaraanan natin sa buhay. Pribilehiyo pala natin mga kapatid na tayo ay tulungan ng Panginoon, gabayan ng Panginoon. Pribilehiyo natin na magsabi ng lahat ng ating pangangailangan sa ating Panginoong Diyos. Kaya kinakailangan yung mahalaga yung panalangin. Walang sino mang gumagawa nito na ginagawang kumpiyansa niya ang Diyos ang pagbibiktima ng kaaway. Sabi po dito sa Hebreo 4:15-16, sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito sa Hebreo 4, kaya't lumapit tayo may katapangan sa trono ng biyaya. Bakit? Kasi namatay na si Jesus Christ para sa atin at muli siyang nabuhay. Walang kasalanan, no, inosente, upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Bakit kailangan tayo lumapit sa Panginoon? Bakit kailangan tayo lumapit sa ating Panginoong Hesus na walang kasalanan, namatay para sa atin? Bakit? Kasi makasalanan tayo eh. Tayo yung guilty, mga kapatid. Kaya dapat tayo yung lumapit sa Kanya. Tayo yung dapat na mahiya sa Panginoong Diyos. Kasi tayo yung guilty. Guilty tayo eh. Tayo yung may kasalanan eh. Tayo dapat yung mamatay na walang hanggan, mga kapatid ko. Pero, namatay na si Jesus Christ at tinalo niya yung kamatayan nung nabuhay siya. Kinamatayan ni Jesus Christ, mga kapatid, walang hanggan. Pero bakit nabuhay siya? Yun nga, nanalo si Jesus Christ sa kabila ng kamatayan. Kaya may pag-asa kay Jesus na bagamat mamamatay tayo ng walang hanggan, no, mabubuhay tayo, mapuputol yun sa pamamagitan ni Jesus. Kaya yung kamatayan ng mananampalataya ngayon, pansamantala lang kasi bubuhay ni Jesus. Pero yung kamatayan ngayon ng hindi nananampalataya kay Jesus, pang walang hanggan na yun. Yun ang iniiyakan. Pero yung mga nananampalataya kay Jesus na namatay, hindi tayo dapat malungkot. Pagkabat may pagluha dahil yan ay natural response ng ating pong mga damdamin. Pero hindi tayo luluha ng walang pag-asa, ng walang pananampalataya. Kundi lumuluha tayo na may pananampalataya, bagamat namatay yung ating kapatid sa pananampalataya. Di ba? So sabi dito, ingatang maigi lang yan. Ang iyong mga oras para sa panalangin at pagsusuri sa sarili, magtalaga ng ilang bahagi ng bawat araw para sa pag-aaral ng kasulatan at pakipag-ugnayan sa Diyos. Sa gayon ay makakakamit ninyo ang espiritual na lakas at lalago sa biyaya at pagsang-ayon ng Diyos. Kasi kami nga mga pastor, lagi na nagbabasa ng Bible, lagi na nananalangin. No? Basta't kahit anong pagkakataon, nagpe-pray, nagbabasa ng banal na kasulatan. Ganun ang mga pastor di ba? Pero nagkakamalit, nagkakasala pa rin. Humihina pa rin sa pananampalataya. How much more na tayo, na minsan lang tayo magbasa ng banal na kasulatan at nakalilimutan pa nating manalangin. Lalo na tayo, di ba? Lalo na tayong mahuhulog sa patibong ng kaaway. Biruin mo nga yung mga pastor, lagi na nanalangin, lagi nagbabasa ng banal na kasulatan kasi tinuturo nila, di ba? Nagkakamali pa rin, nagkakasala, nangihina pa rin spiritual. How much more na tayo na minsan lang. Kaya talagang maglaan tayo ng oras sa panalangin, mga kapatid. Yan ang napakahalaga dyan. Siya lamang ang makapagtuturo ng tama sa ating mga iniisip. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng marangal na hangarin at maghuhubog sa ating mga karakter ayon sa hawig ng Panginoong Diyos. So sino lang po ang makapagtuturo sa atin ng purity and cleanness of God? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kung lalapit tayo sa Kanya sa itim-itim na panalangin, pupunuin niya ang ating puso ng mataas at banal na mga layunin at ng malalim, taimtim na pananabik sa kadilisayan ng kalinisan at pag-iisip. Sino yung tutulong sa ating karakter? Walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya kailangan mahalaga yung paglapit natin sa ating Panginoon. At number 1 na ipinapanalangin, mga kapatid, yung purity of mind, yung pong karakter. Kasi bawat araw naging narurumihan yung ating mga isipan. Bakit? Paulit-ulit natin naririnig at nakikita yung mga kasalanan, di ba? Kaya kailangan ang pangontra doon, paulit-ulit din na pagbabasa ng Bible, paulit-ulit din na pakikinig sa musika, paulit-ulit din na paglapit sa Panginoon. Bakit? Araw-araw may digmaan sa ating pong mga buhay. Yan ang katotohanan dyan. Kaya huwag tayong bibigay, mga kapatid. Ibinibigay niya ang pinakamayamang pagpapala.
No? Sabi dito, He imparts the richest blessings sa lahat ng kanyang mga lingkod at dinadali sa yung ating mga puso. Tinuturoan niya ang bawat isa na nagbubukas ng puso sa kanyang tagubilin at sumusunod sa kanyang tinig. Ito'y napakaganda mga kapatid. Ano? Ang ating Panginoon ang umaalalay sa atin in short sa ating pong mga buhay kapag tayo ay nananalang. Kaya katulad po ng author dito sa awit 42 verse 1, tayo rin po ay manabik sa ating pong Panginoong Diyos. Katulad ng usa na nananabik sa batis ng agos ng tubig para uminom. Alam niyo yung usa talagang kapag nakita niya yung tubig, kapag siya talagang iinom siya doon. Katulad ng aking mga ibon na alaga dito, kapag wala na silang tubig at gusto nilang uminom, talagang sabik na talagang iinom, subsob na subsob kapag binigyan mo ng tubig. So ganun yung pananabik na meron tayo dapat mga kapatid na paglapit sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kasabikan natin ang manalangin. Kaya yung aking misis, sabik manalangin. Talagang hinihila pa ako para manalangin. Talagang pinapagalitan pa ako niya pagka hindi ako mag-pray agad. Kailangan manalangin. Talagang luluhod. So ganun din tayo dapat mga kapatid. Manabik tayo na manalangin sa ating Panginoon Diyos. Kaya po ngayong umaga ay tayo ay manalangin sa Panginoon sa pangunguna ni Brother Melvin sa isang awitin papuri sa ating Panginoon. So please pray. Malapit na yung ating Sport Fest next week. Ayan, na maging smooth yung ating Sport Fest, walang masaktan ng mga players, and then lalong lumagos spiritually ang mga kapatid, mga kabataan. And then yung ating pangangaral, first week of April, dyan po sa Tabacao, isama natin sa panalangin mga kapatid. So God bless po sa inyo pong lahat. Pakinggan natin ang awit papuri sa ating Panginoon Diyos. Searched me, you know my ways, even when I fail you, and I know you love me, your holy presence surrounding me in every season. I know you love me, and I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest praise. What can separate me now? Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross.
Amen. Salamat sa awit po na yan na at the cross. Yan, tunay na pinagpala tayo ng Panginoon sa umaga na ito. Pantayang mabuti ang iyong mga oras para sa panalangin. Isang napaka-importanting panahon, ano? Yung pananalangin. Naway lagi nating uunahin. At pagising sa umaga, bago himasin ang cellphone, manalangin muna, no? Siyempre, ang panalangin ay patuloy na koneksyon sa Panginoon. At tayo ay patuloy na mapapalapit sa Kanya. Diba? Sabi nga ni Pastor, binantayan nga ng Panginoong Jesus yung kanyang oras sa kanyang pananalangin. Kaya hindi siya natalo sa kalaban. Kasi kapag ka nanalangin, talagang connected tayo kay Jesus. Kaya lang, at tandaan natin, nakapakat din naman sa atin yung kalaban. Ano? May tayong binubuliglig. Kaya hindi dapat natin kalimutan ang pananalangin. Masarap manalangin, tunay. Masarap talagang manalangin. Ano? Kaya huwag natin papabayaan na ito'y ating makalimutan. Mga pastor, tama nga naman, ano? Mga pastor nga at saka sila ay madalas ng manalangin, madalas pang magbasa ng Bible, pero na ano pa rin, ano, na nanghihina pa rin tayo pa kaya. Dapat tayo maging sabik tayong lumapit sa Panginoon. Yan. Tama po, nakakapanabik ang mag-aral at magbasa ng mga salita ng ating Diyos. Kaya nga po sa tuwing umaga, inaabangan ko na ang devotional natin. Ito, tunay na sa Diyos lang tayo makakatagpo ng tunay na aral. Yes po, Nanay Nerissa. Masaya, no? Masaya kapag tayo ay kasama ng Panginoon. Nagpa-practice na kasi tayo, Nanay Nerissa, ano po? Nagpa-practice na tayo na kasama natin siya. Dahil sa langit na bayan, kasama natin siya. So, kung ayaw natin siya kasama dito pa lang sa lupa, hanggang pintulan tayo ng kalangitan, hindi tayo makapasok sa loob. Ano po? Pakisama sa prayer si Annie Eusebio, Patrick Eusebio Pascua, Nicole Pascua at Trixie Pascua na may magpatuloy sa pag-aaral ng banal na salita. Sige po, sama natin. Salamat sa magandang mensahe sa umagang ito, sabi ni Sister Vilma Barsibal. Ayan, si Sister Vilma Barsibal ay na-bless sa umaga nito at mas lalo pa siyang patuloy na babantayan niya yung kanyang oras sa panalangin para laging connected kay Jesus, di ba? At ating bati ng happy birthday yung anak ni Brother Tito Salvado na si Sister Sheila Salvado, nasa Slovakia siya sa Europe. Bigyan muna natin siya ng awitan muna natin siya bago natin siya ipanalangin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday po kay Sister Sheila Salvado. Ayan, at malamig dyan, ano, kaya siya ay naka-coat, ano, nakapanginaw at naka-bonnet pa, nasa Slovakia siya, ano po. So, mag-ingat po kayo palagi dyan at alam natin na ingatan kayo ng Panginoon. At yan ay iyong mga regalo. Dami, no? Yan ay fruit of the Spirit na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyang mayroon ka na yan, kapatid. Ngunit binigyan ka pa rin niya para ipamahagi sa iba. Yan ang mga fruit of the Spirit. Love, joy, peace, self-control, kindness, goodness. Dami yan, ano? Pinaka-importante sa akin, ano? Yung una, yung love. Ibigin mo ang Panginoon at lahat ng mga yan, papasayo lang. At sa iyong pag-ibig sa Panginoon, ay yan, lahat na yan ay may babahagi mo rin naman sa iba. Panalangin natin si Sister Sheila Salvado. At welcome po Ate Bennett Samson de Leon. Welcome po Sister Ate Bennett Samson de Leon. Ano po? At namataan kayo ni Nanay Nerissa na kayo ay nag-join sa live. Welcome po dito sa atin. At tayo ay manalangin mga kapatid. Sama natin sa prayer Sister Sheila at iba pa nakikinig ngayon. Let's pray po.
Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umaga po na ito na kami ay muli ninyong pinaalalahanan na aming bantayan ang mabuti ang aming oras para sa panalangin. Nakita namin na aming Panginoong Hesus nung siya narito sa lupa. Siya ay binantayan niya ang kanyang oras ng panalangin, kaya hindi siya nagapi ng kalaban. Nawa, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, kayo palaging aming unahin. Manalangin, unahin ang koneksyon po sa inyo sa bawat umaga, pagising sa umaga, at kayo din sa buong maghapon na aming paggawa upang kami ay maging matibay at matatag laban sa mga tukso ng kaaway. Alam namin na makulit at masigasig ang kalaban sa pagtukso sa amin. Kaya kailangan namin ng ganitong mga pagpapaalala upang kami patuloy na maging matatag. Ama, humihingi kami ng tawad sapagkat paminsan-minsan kami nadudulas, kami nadadapa, nagkakamali, natitisod ng kaaway. Ginagamit ang aming mga emosyon para kami ay magkasala. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat din sa inyong pag-abot patuloy sa aming mga kamay. Bagaman sa kabila na kami hindi karapat-dapat, kami pa rin ay inyong iniibig. Salamat po. Pagpapatuloy na namin isama sa panalangin si Sister Sheila Salvado sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Siya ay nagpapasalamat kasama ng kanyang mga magulang at buong pamilya na siya ay inyong iningatan sa buong taon na nagdaan at sa mga taon na nakalipas na siya ay inyong sinamahan. Binigyan ng sapat na kanyang pangailangan, binigyan ng karunungan, binigyan ng kalusugan na nagmumula po sa inyo at karunungan. Salamat sa mga pagsubok din na dumating sa kanyang buhay na nagpatatag sa kanya. At salamat sa mga panahon pa na kanyang igugugol sa kanyang buhay na ipagbibigay niyo sa kanya. Natalangin namin na siya ay patuloy niyo pong samahan sa kanyang kung saan man siya naroon lugar, ang kanyang gawain doon, ang kanyang kalusugan ay niyo pong bantayan. At siya rin naman ay bigyan ng karunungan na nagmumula po sa inyo upang siya rin naman ay magliwanag sa kanilang nasasakupan. Patuloy siyang pagpalain ng malusog na pangatawan, hindi lamang pang pisikal, hindi naman pang espiritual. At samahan din siya patuloy sa araw-araw na kanya rin namang mabantayan ng mabuti ang kanyang oras para sa panalangin at maibahagi niya din naman ito sa iba. Salamat sa paggabay po sa kanya. Salamat din sa kanyang mga magulang na patuloy namin kasama. At alam namin na sila ay hindi nagkukulang ng paalala sa kanilang mga anak. Sa pagpapatuloy din, nais namin ipanalangin ang iba pang mga prayer request na sa amin ay ang prayer request ng aming mga kapatiran sa mga oras na ito. Si Pastor Nelvin at kanyang kasama na biyahe ngayon ay siya po inyong ingatan sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan. Kasama na rin sa kanilang pupuntahan hanggang makarating sila doon ligtas at ang kanilang oras ng pagbabakasyon doon ay magiging pagpapala sa kanila at doon naman sa kanilang mga kasama sa bahay. Patuloy din namin dinadalangin ang tatay ni Brother Dan Reb na nasa hospital ngayon. Kasakayan din ang kapatid ni Sister Nimpa na si Anopre Acuevas na nasa hospital din. Ipuin niyo po sila na inyong pagpagaling na kamay at sila ay igawad ang kagalingan na nagmumula sa inyo at kalakasan ng pangatawan at ang aming dalangin po sa kanila kasama ang kalakasan ng kanilang resistensya. Sa ganun sila ay maging matatag at maging malakas at madaling makalabas ng ospital. Kami din patuloy na sinasama sa panalangin si Ate G. Tino Reyes. Siya rin ay may makaramdaman sa mga oras na ito. Alam namin na kayo nariyan para siya samahan, bantayan, kagalingan ng aming dalangin sa kanya at makita niya na kayo ang dakilang Diyos na nagpagaling po sa kanya. Maibahagi din niya man ito sa iba. Kami din patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Estrella Gragasin. Sa kanyang operasyon ay siya po ay inyong bantayan, samahan at pagkaloob ang kanilang mga pangailangan sa mga oras na ito. Ngayon din ang Street Evangelism, ang gawain sa Tabacao sa first week ng April, ang Area Sport Fest at lahat ng iba pang aming mga gawain sa aming nasasakupan ay aming sinasama sa panalangin na ito ay maging matagumpay, maging maayos at maging pagpapala sa lahat ng mga kapatiran at sa mga makikinabang dito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request na aming mga kapatid. Si Ani Eusebio,
si Patrick Eusebio Pascua, Nicole Pascua at Trixie Pascua na naway patuloy silang samahan ng banal na espiritu na patuloy na akayin sa pag-aaral ng banal na salita, patuloy na samahan sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay, makita nila ang pagmamahal ng Panginoon na iniaabot sa kanila, at higit sa lahat makasama ni Nanay Nerissa sa pagsamba sa inyo sa bawat sandali, at naghihintay na makasama kayo sa inyong ikalawang pagbabalik. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Brother Eric Meligrito. Siya rin po ay nasa ospital at siya po ay pagalingin sa kanyang karamdaman, kung ano man ang status ng kanyang kalusugan sa mga oras na ito. Kayo po ang nakakaalam, at kung ano man ang kanilang mga pangailangan, at kayo rin ang nakakaalam. Kaya alam namin na ito inyong ipagkakaloob sa kanya, higit sa lahat ang comfort sa kanyang puso at isipan, na maalis ang kanyang takot sa kabila ng kanyang karamdaman, ay inyo pong ipagkaloob sa kanila. At siya ay madama niya ang inyong pag-ibig, at makita niya na karapat-dapat na kayo ay sambahin, papurihan at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon. At higit sa lahat, bantayan din po sila at kanyang pamilya at sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga pamilya na nakikinig ngayon. Samahan kami sa maghapon na ito. Ilayo ang aming mga puso at isipan sa mga tukso, bagaman ingatan ang aming pananalita, pag-iisip at mga gawa, upang kami po ay maging karapat-dapat sa inyo. Ang gayon din ng family ni Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino, good health ang aming dalangin para sa kanila at sa kanya. Patuloy na matatag sa pananampalataya anuman ang pagsubok na dumating sa aming buhay. Gayon din ang good health sa mga anak ni Sister Meden Peligro Cotao, Hara and Cory, sa family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at apo. Kalusugan din ang aming dalangin sa mga family ni Sister Rose Cruz Encarnado, Sister Dang de la Cruz, at gayon din ang mga Bible students sa aming nasasakupan. Kasama na rin si Brother Conrado Generoso Cando, naway one day makasama niya kanilang buong pamilya na magbalik tumanggap sa inyo bilang aming provider, tagapagligtas at aming manunubos. Patuloy din namin sinasama sa panalangin sina Mike and Martha Mamarila, kanyang buong pamilya, kasama na sina Tatay Cesar Heidi de Leon, Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold, at ang iba pang mga Bible students sa Tabacao, sa San Antonio, sa Gapan, sa Piñaranda, San Leonardo, at ang simbahan at kapatiran sa Kawayan Bugtong ay aming sinasama sa panalangin. At sa San Leonardo, nawa samahan ng mga naunguna dito na sila ay maging matatag at huwag matangay sa mga pagsubok na sanlibutan, at patuloy na maging matatag na nakatayo, nagtitiwala sa inyong mga pangako. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng kalakasan at recovery ng mga iba pa naming kapatiran na aming sinasama sa panalangin. Si Pastor Alex Rigor, kalakasan din sa kalusugan na Kuya Bobby, kanyang buong pamilya, si Ate Lorna, kanyang mga anak at mga apo, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamurin, si Sister Estrella Gragasin, Sister Erica Eli Santos, Sister Tina Santos, at Sister Melo Gentibayan, Sister Rona, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, anak ni Brother Resty na si Baby Josiah, Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, ang tatay at nanay ni Pastor at Ma'am Karin, gayon din si Maribel Agustin, si Heidi de Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kelantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi na patuloy na umaasa sa titiwala sa inyo, Brother Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco, si Sister Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Erlinda Duque, at ang ilang pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit ay aming sinasama sa panalangin. Alam namin na nariyan kayo kasama namin na nanalangin, aming Panginoong Hesus, na kayo ay ihatid ng aming mga panalangin kahilingan sa aming Panginoon at aming Ama na nasa langit, upang sa ganon kami ay magkaroon ng kapanatagan. Alam namin na ito yung inyong pagkakaloob sa amin, hindi sa aming kagustuhan, pagko sa inyong kalooban,
At alam namin yung pagkakalob niyo ang the best para sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.